Ibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badwa. Sa amin, kayo ang nasusunod sa mga balita. Nilala namin na kahit sa dyaryo, ito yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. At ito po ang Inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. training camp ng Team Pacquiao. Naging maayos at mabunga. Olympian Michael Martinez pumupo ng ginto sa International Figure Skating Competition sa Slovenia. Two-time UAAP MVP Bobby Ray Parks kumpirmadong magde-debut na para sa NLEX Road Warriors sa PBA D-League Foundation Cup bukas. Philippine Girls' Team nagkasya sa silver medal finish sa Street Child World Cup sa Brazil. At Jeff Teague-led Atlanta Hawks lumakas ang tsansa na makapasok sa playoffs ng National Basketball Association o NBA. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa boxing, isang mabangis na Manny Pacquiao ang inaasahang sasalubong kay Timothy Bradley sa rematch sa darating na linggo. Ito po'y matapos na maging maayos at mabunga ang kabuuan ng training camp ng Pinoy Ring Idol sa General Santos City at sa Los Angeles sa California. Ang kabuuang detalye, ihahatid ni Miss Cristabel De Leon. Nagbalik na ang dating deadly form ni Manny Pacquiao. Ito ang bantang binitawan ng kampo ng Sarangani Fighting Pride, eksaktong 6 na araw bago ang rematch kontra WBO welterweight champion Timothy Bradley. Ayon kay trainer Freddie Roach, kung dati-rati ay binabagabag ng iba't ibang klase ng distractions sa Pacquiao, ngayon ay very positive at fruitful ang kanilang encampment. Yeah, the thing is, we were fighting in China last time, so we really needed to be there for the time zone, so the adjustment, so for jet lag and so forth. So, to get rid of all jet lag and so forth, we had to come here for a month, and so we were a little bit back and forth, but it was a very good training camp, good sparring partners, and we had a lot of fun getting ready for this one. Gayunpaman, hindi pa rin nagpapakakumpiyansa sa laban si Roach. He's still a very solid guy. He's very durable, but he takes a lot of punishment. But I think taking punishment doesn't win fights. Will we see the old Manny? I hope so. I think Manny's fired up for this one. I think Bradley pissed him off enough to make him a little angry, and he's a little bit. He wants to prove to the world that he does have the hunger to fight, and he has the killer instinct. Yeah. Sa mga oras na ito ay paparating na sa Las Vegas, Nevada ang entourage ni Pacquiao kung saan sa Sin City sila magsasagawa ng last phase of training camp. Para sa Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa figure skating, muling nag-uwi ng karangalan para sa bansa si Olympian figure skater Michael Martinez. Ito ay matapos na kumupo siya ng ginto sa Senior Men's Division ng Triglav Trophy Ice Skating Tournament sa Slovenia. Sa saliw ng tugtuging Malagueña, halos flawless na tinapos si Martinez ang kanyang routine sa free skate upang umani siya ng score na 195.13 points. Ang silver ay bronze at napunta kay na Japanese bets Keiji Tanaka at Ruju Hino. Ito ang ikatlong gold medal para kay Martinez sa International Figure Skating Competitions. Lipat po tayo sa basketball. Naging mabunga ang tune-up game ng Gilas Pilipinas sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Naghahanda para sa pagsuong sa hamon ng FIBA World Cup sa Spain sa Agosto. Umani ang national team ng 101-93 victory kontra sa PBA selection sa main event ng All-Star festivities kagabi. Ito po ang tinutukan ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe at narito ang kanyang report. Pang silang hindi nakapaglaro bilang isang koponan, ipinakita pa din ng Gilas Pilipinas National Squad na solid pa din ang kanilang teamwork. Ito'y matapos umiscore ng isang 101-93 victory ang Gilas Squad kontra PBA All-Stars sa taunang All-Star Game na ginanap linggo ng gabi sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ayon kay star point guard L.A. Tenorio, nakinabang sila sa physicality ng laro kontra All-Stars, isang bagay na dapat umunong asahan ng national squad sa pagsabak nito sa papalapit na FIBA World Cup sa Spain. Feeling ko yung natuwa na namin kahapon is yung pagiging physical namin all throughout the game. Physical not in a term na
magsasakitan po or whatever. But I think defensively, we need to be tough. Mhm. We need to be tough for us to at least, kahit paano makapag-game ng panalo sa bracket namin. Bumalik naman ang ni streak shooter Gary David nang pangalanan nito bilang All-Star MVP dahil sa ikinamada nitong siyam sa kabuuang 15 points sa pivotal fourth quarter. Noong nakaraang FIBA Asia ay hindi nakita ng kanyang typical outside sniping si David. Sa panig ng All-Stars ay nanguna sa scoring si Marcio Lassiter na may 12 points habang 11 points naman si Greg Slaughter. Samantalang balik naman sa susunod na Lunes ang training ng Gilas Pilipinas na sa ngayon ay once a week lamang ang practice hanggang sa matapos ang kasalukuyang PBA season. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, ipinagkabit balikat lamang ni Gilas Pilipinas hotshot Gary David ang pambabatiko sa kanya ng ilang kritiko. Ito'y kaugnay ng kanyang malamyang performance sa FIBA Asia Men's Championship noong isang taon, kung saan tumapos sa runner-up ang national team. Narito ang report ni Ms. Joanna Almario ng Bicol University. Hindi natitinag sa kabi-kabilang puna sa kanya ng si Gilas Pilipinas shooting guard Gary David. Dahil sa kanyang forgettable performance sa FIBA Asia Men's Championship noong isang taon, ilang kritiko ang nagdedemand na ilaglag na di umano sa roster ng national team ang 6'2" dribbler. Pero ayon sa kanyang may bahay na si John David, kailanman na hindi nakaramdam na negatibong epekto ang Meralco Bold Star. Yun talaga, sabi niya. Ano naman ako sabi niya, okay lang naman sa atin yun. Sabi sa bagay, tagal pang aalis yan, sabi ko. Siya, hayaan mo lang, pabayaan mo. Parang gano'n siya, kasi ako yung nagbabasa. Sa'yo, marami sa Twitter Subalit, inamin ni Jen na siya at ang kanyang anak na si Maxine ang nasasaktan kapag nakakabasa sila ng mga mapangutyang komento laban sa kanilang padre de pamilya. Actually, hindi siya masyadong affected. Siguro mas ako. Sa kanyang busilak na kalooban at likas sa pagkamatulungin, walang duda na isa pa rin si David sa mga pinakapopular na miyembro ng Gilas Pilipinas team. Para sa PTV Sports, Joanna Almario, Bicol University. Lipat po amateur basketball, bagong jersey na ang susuot ni star guard Bobby Ray Parks Jr. sa kanyang susunod na pagtapak sa playing court ng PBA D-League Foundation Cup. Naglaro para sa Banco de Oro National University sa nakalipas na Aspirants Cup. Isa pong malakas na team ang babandirahan ngayon ng Phil-American Cager. Alamin natin kung anong kupunan nito sa report ni Ms. Nicole Ramos. Opisyal nang magde-debut suot ang NLEX Road Warriors uniform bukas si former UAAP back-to-back MVP Bobby Ray Parks. Itong kinumpirma ni NLEX team manager Ronald Dulatre, kasabay na pagsasabing binigyan nila ng kaunting pahinga si Parks para makapag-focus sa requirements sa school. May inayos lang siya, inayos lang niya yung mga commitments niya na naiiwan kasi nag-graduate yan sana sa 13 di ba? Then 14, mag-ahan ng graduation niya pero hindi ko na siya pa-attend ng practice on 30. Sa pagpasok ni Parks, marami ang naniniwala na mas formidable ang roster ng NLEX na kasalukuyang namamayagpag sa elimination phase ng PBA D-League Foundation Cup sa kanilang 3-0 unbeaten start. Pero kwento ni Dulatre, malaki ang mawawala sa team dahil nasa Lithuania ngayon ang 5 sa kanilang mga players mula sa San Beda Red Lions. So, ilan San Beda yung mawawala sa'yo, boss? 5 Saan pupunta yung San Beda ulit, boss? Sa Lithuania. Doon na sila. May mga Pinos na si Passer. Sila wala. So wala kaming butas kami sa gitna ngayon. Unang masusubukan ang tikas ni Parks sa match-up kontra Cafe Franz Bakers sa Meralco Gym sa Pasig City bukas. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa regional basketball. Patuloy na nililigawan ng ASEAN Basketball League o ABL ang Blackwater Sports Elite. Ito ay kahit pa may pending application sa Philippine Basketball Association, ang Joseldo C-owned team. May report si Ms. Brenda Aguilar ng Wesleyan of the Philippines. Mas malawak na presensya sa mga probinsya ang nakikitang solusyon ni longtime sports patron Joseldo C para mas mapalawak ang popularidad ng ASEAN Basketball League o ABL.
Ayon kay C, ang pagsasagawa ng mga laro sa Lawag, Cebu, Davao at Cagayan de Oro ang isa sa mga hiningi niyang concessions sa Malaysian-based league. I think they will approve it. Kasi there will be 10 games away and 10 games home games. Opo. Yung 10 games dito, pwede sabihin natin, 2 games sa Lawag, 2 game dito sa Maynila, pwede kong kausapin either San Juan Arena o SM Arena. Hindi lang Inares, di ba? Tapos pwede rin tayo maglaro sa Cebu, sa Davao, sa Cagayan de Oro. Siyempre, pag nasa ganyang lugar, dudumugin talaga ang games dyan, di ba? Pag weekend, may bayad na yung ticket, hindi na libre. Si C at ang Ever Bilena franchise ay nililigawan ng ABL para kanilang 5th season na bubuksan sa buwan ng Hulyo. Very irresistible umano ang alok ng ABL, pero iginiit ni C na prioridad pa rin niya ang pagpasok sa Philippine Basketball Association o PBA. After F10, doon, kung tanggap tayo, wala na yung ABL. Pero kung ayaw tayo ng PBA, may ABL na tayo, di ba? So, yun ang magandang nangyayari ngayon, may option tayo. Ang Blackwater Sports kasama ang Columbia Motors at Metro Pacific Investments ay may pending application sa PBA na posibleng mapagdesisyonan ng 10-man Board of Governors sa Webes. Para sa PTV Sports, Brenda Aguilar, Wesleyan University, Philippines. Lipat tayo sa grassroots basketball. Opisyal na pong sumikad ang second edition ng Senator Antonio Trillanes Samahang Basketball League nito pong weekend. At ang tumayong host ng opening ceremonies ng liga ay ang inaugural champion na Malabon City. May report si Ms. Keisha Halil. Kasabay na matinding panahon, sumiklab ang aksyon sa lingguhang grassroots basketball event na may ayuda ni Senator Antonio Trillanes. Noong Sabado, sa Malabon City isinagawa ang opening ceremonies ng magdalo at sumali sa Mahang Basketballista Tournament. Nilahukan ng daan-daang cage enthusiasts, naging mainit ang pagsisimula ng torneo na inorganisang muli ni former National Youth Coach Johnny Tam. Well, nakakataas ng moral, nakakataas ng energy dahil marami na naman tayong matutulungan ng mga basketballista. Sa panig naman ng mga local government officials ng Malabon City, labis ang kanilang katuwaan sa pagkakahirang sa kanilang lungsod bilang launching pad ng torneo ngayong taon. Ang syudad ng Malabon ang tumayong first ever national champions na Samahang Basketball League. Kami natutuwa rito sa Malabon dahil alam mo rito sa Malabon mahilig sa basketball. Kaya kami nagpapasalamat kay Senator Trillanes dahil itong dito nagsimula yung kanyang programa tungkol sa palaro. Kaya kami tuwan-tuwa. Very thankful ang mga taga-Malabon kay Senator Trillanes. In fact, kami yung nag-champion ng tournament na ginawa niya. So, nasa amin yung pressure para to defend our title. Samantala, ibinalita naman ni Tam na balak nilang gawing regional at regular ang scope ng torneo na maaaring maging amateur version ng binuwag na Metropolitan Basketball Association o NBA. NBA style, siguro ganon, magiging na, kaya ang scope natin nationwide tayo. Ilayo sa masasamang bisyo at bigyan ng pagkakaabalahang sport ngayong summer ang dalawang major reasons kung bakit planong gawing regular ang pagdaraos ng Samahang Basketball Tourney na may ayuda rin ni Federation of School Sports Association of the Philippines President David Ong. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, Direk Ed Finland, naging masaklap ang kampanya ng Philippine Tennis Team sa katatapos na Davis Cup Asia Oceania Group 2 tie. Hawak ang 2-0 lead sa unang araw ng aksyon. Yumukod pa rin po ang mga Pinoy runners sa Pakistani counterparts upang mamalagi sila sa Group 2 ng pinakamalaking men's team tennis competition sa buong mundo. Alamin po natin ang detalye sa live report ni Ms. Judith Kalingal ng Sports Radio 918. Judith? Na taon mananatili sa Asia Oceania Davis Cup tie Group 2 ang masakit na 2-3 na pagkatalo ang nalasap ng Philippines Subuan Lulier team sa kamay na bumibisita ang Pakistan semi-final round na ginanap sa PCA Clay Court sa Paco, Manila. Bit-bit ang commanding 2-0 lead matapos ang panalo niya PJ Tierra at Ruben Gonzalez sa singles noong Biyernes. Yumukod ang mga Pinoy sa huling tatlong laban. Hindi nakahuma si Trent Yui laban sa kapwa world rank doubles player na si Estap Corriche sa doubles. Si Yui na may inindang sakit sa tiyan at partner na si Gonzalez ay pinabagsak ni world number 25
Rishi at Akil Khan 5-7-3-6-2-6 noong Sabado. Sa first reverse, nagkaroon ng injury ang surprise entry na si Johnny Arcilla habang halos panalo na sa laban kay Khan na nagpatabla sa tie ng Pilipinas at Pakistan 2-2. Si Arcilla na pabalik sa mas paboritong si Gonzalez ay lamang 6-4-1-6-2-6 at 2 love sa fourth set nang magtamo ng pulled groin muscle injury. Resulta upang patikod-likod at halos hindi na makapalo sa pagpapatuloy ng laban hanggang mag-retire sa fifth set. Nakuha ni Khan ng 4-3 pati ang last set sa score na 5-1 retired. Gaya ng inaasahan, ang pamosong Pakistani na si Qureshi ang tumapos sa tie sa pamagitan ng 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 na panalo laban kay Tiero ng Pilipinas. Itong unang pagkakataon na tinalo ng Pakistan ang Pilipinas sa Davis Cup tie sa huling 10 taon. Lubhang mahirap tanggapin, lalo't abot kamay na sana ang panalo kahit na nasa lineup ng Pakistan ang madalas na absent na si Qureshi. Ito sana ang isang magandang pagkakataon para sa Pilipinas na makabalik sa Group 1 mula noong 2011 si Silma Miit-led team. Sisikapin ng Philippine team na bumawi na lamang sa Incheon Korea Asian Games at sa susunod na taon ng Davis Cup tie. Para sa PTV Sports, Judy Carinal, Sports Radio 918. Sa football, nagwakas sa isang 0-1 loss contra host Brazil ang dream run ng Philippines girls team sa katatapos sa Street Child World Cup. Nagtala ang mga Pinay Bets ng flawless campaign tungo sa finals kung saan ang mga heavily favored football nations tulad ng England at Mozambique ang kanilang dinaig sa playoffs. Naporma ng Pilipinas sa preliminaries ang iba pang highly touted rivals gaya ng South Africa at El Salvador. Ayon kay team leader at head coach Roy Moore, nasaktan sila sa kanilang naging pagkatalo pero nanatili umanong nakataas ang kanilang noo. Binubuo ng mga booters mula sa Payatas, SOS Village sa Davao, Gawad Kalinga, Babco at Jody's Angels. Nagpakita ng tapang at determinasyong manalo ang mga Pinay laban sa isang football powerhouse nation. Ang Street Child World Cup ay isang kompetisyon na naglalayon para mabigyan ng oportunidad na maglaro ng football ang mga street kids. Lipat po tayo sa table tennis. Mga miyembro ng Team Imperium ang kuminang po ng gusto sa katatapos ng Jose Cojuangco Table Tennis Cup sa Maynila. Sa pangunguna ni SEA Games veteran Richard Gonzalez, dinumina ng koponan ng mga karibal sa 3-day meet. Kabilang narito ang championship opponent na Hua Qing. Para sa detalye, nagbabalik si Miss Cristabel de Leon. Itinanghal na overall champion sa Men's Open Division ng 2nd Jose Cojuangco Table Tennis Cup sa Maynila ang Richard Gonzalez-led Team Imperium. Ito'y matapos nila sa finals ang Hua Qing, 3-1 nitong weekend. Medyo siniswerte. Magandang result sa laro namin. Continuous training para pag mayroon tournament na darating, handa tayo. Samantala, nag-reina naman sa distaff side ang De La Salle Lady Archers matapos maungusan nila ang championship opponent na Meta, 2-1. Ayon kay Tournament Director Arnel Beroya, patuloy ang pagbabalik ng popularidad ng table tennis sa bansa, bunsod na rin ng mga magagandang programang ipinapatupad ng mga paaralan sa sport. Ako naniniwala na gumaganda na ang popularity ng table tennis sapagkat maraming nagkaka-interest maglaro nito sapagkat sa mga university, nagiging athletic scholar yung mga players na pumapasa sa tryout at nalilibre sila sa matrikula sa eskwelahan. Hinati sa Luzon Leg Open at Interscholastic Age Group, mahigit 200 racket wielders ang humataw sa 3-day meet. Para sa PTV Sports, Cristabel de Leon, Telebisyon. Samantala, naging matagumpay naman ang pagdaraos ng 3rd Outbreak Mission Zombie Team Fun Run sa Maynila kahapon. May layuning makatulong sa Heritage Conversation Society. Mahigit 4,000 runners ang nagpartisipa sa 8-kilometer race. Nagbabalik si Ms. Keisha Halili. Napuno ng excitement at thrill ang 3rd edition ng Outbreak Mission's Zombie-themed Fun Run sa Intramuros, Manila nitong weekend. Iba't ibang challenges ang pinagdaanan ng mahigit 4,000 partisipante sa 8-kilometer race habang hinahabol sila ng mga naka-costume at umaarte na parang zombie. Pakay ng bawat runner na sundan ang tema ng laro, kung saan kailangang mahanap nila ang gamot sa zombie epidemic na ginawa umano ng scientist na si Dr. Alfonso Adarna. Ayun, masayang-masaya kasi once in a lifetime. First time ko dito. So, yun, nag-enjoy talaga ako kahit ako lang mag-isa. Like, it was really scary. But then it's also, you got adrenaline rush the whole way. And it was fun whilst being scary.
experience was awesome. We had a great time. Really good. The best part of the obstacle course. Zombies, of course. What? There was zombies? The zombies in the park and having to run through the park and the playground. I think it was the infrared. The infrared, yeah. That was fun. It was all The good. spotlight one was good. It was all good. The whole lot. Okay naman siya, very exciting. It's totally different from a fun run na usual kong pinupuntahan. Yung best thing dito, nalabas kami ng buhay. Ayon kay event organizer Julie Malabanan, isang thinking game para sa mga naghahanap ng adventure ang one-night fun run. This one is not just for runners only. It's for runners and non-runners. It's a thinking game. So parang live-action adventure talaga siya. So you create your own ending. You could be 10 people but have different endings and different experiences. I think deep down everyone wants to be chased by zombies. Filipinos have a fascination with horror movies. And this is a way to relive or to experience being in a video game-like setting to be chased by zombies. Ang Outbreak Mission's zombie-themed fun run ay isang patunay sa hilig ng mga Pilipino sa excitement at thrilling adventures. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Buti hindi na-distract si Keisha doon, no? Nasanay kay Ford? Gano'n, na-distract. Joke lang, Ford. Love you. Unang Parang ang saya, no? Hindi, kasi may adrenaline rush ka habang tumatakbo dun eh. Tapos ang costume pa sila, diba? Dahil kahit pa paano, di ba, mga zombie na ganyan, at the back of your head, parang naisip mo, what if totoo yung humahabol? Hindi lang talaga... Pero tingin ko sanay na ako. Hindi subukan mo pumasok. Subukan mo pumunta sa mga horror. Ako sanay na ako, kasi katabi ko lagi. Gaya-gaya. Makawala. Hindi, pero di ba, pagpapasok ka sa mga horror house, natatakot ka pa rin, di ba? Ewan ko kung sanay ka na, pero sabi kasi sa akin ng boyfriend mo dati, takot na takot ka, umaakap ka, nililing ka. Hindi ko alam kung totoo yun. Hindi yan totoo. Kala mo, hindi ako makakabalik sa'yo, ha? Unang sagay ng mga sports update na aming ihatid sa inyo. Siyempre, susunod na ang inyong favorite text, email, Facebook, at Twitter messages sa pagbabalik yan ng PTV Sports. Hi, I'm Maureen Lee, drivers of the DLSU track and field team. Watch me on home court with Nicole Ramos this coming Thursday. Pinakamalawak na sports newscast sa ang PTV Sports. Welcome to iSports, everyone. I'm Nicole Ramos. Kasama ko si Dennis Principe at si Snow Badwa. Ayan. Boss Snow Badwa. Yeah. Busy-busy. Kamusta ka na, Snow? Hindi ka text si Boss Giseldo mula dyan sa Macau. Kausap ko lang kanina, nasa Macau na pala ngayon. Ayan, nag-text na naman. Okay. From Macau. Mamaya si paring Wilfred Uiting. Nanonood ba siya? Nasaan na siya online streaming. Okay, padala na kayo ng mga messages sa amin. Paano nyo kami makokontak? Yes, all you have to do is follow us at facebook.com/PD4Sports. You can also follow us at twitter.com/PD4Sports. And you can email us at ptvsports@mail.ptv.ph. At para sa mga gusto magpadala ng text, all you have to do is type in radio space, SR space, name space message, and send them to 2311 for Globe and Touch Mobile and 350 for Smart Talk and Text and Sun subscribers. Ayan, padala na kayo! Okay, so tinanggal ko na muna yung Amerikana ko, Brad, kasi ano na tayo. Para makita. Ang ganda ng ano. Tsaka interactive Nice shirt. na tayo. Sa Axel to, Brad. May ano to, may karga ng quantum to. Ba? Wow, so hindi ko mahuhulog, ah. Ito pa. Dali, Nicole. Okay. Basta na tayo sa text muna tayo, yung mga text messages ho ninyo. Let's read from our text message. Okay. Ay, ngayon mo lang ni-refresh. Okay. Ito, Galing kay Charles? Charles. DC? Charles DC. Idol. DC. Update po sa Lakers. Out! Eliminated Out na to, no? Second to the last sila sa Western. Sa Western Conference. So, Tapos nag-struggle. baka si Steve Nash, baka last game na niya last time, natalo sila. Bakit? Papatrade na rin? Hindi, wala pa. Parang pa-retire na rin eh. Pero sabi ni Mike D'Antoni, si paring Mike, gusto niya pang paglaruin kahit na isang season pa for next. Pwede. Pambawi baga. Okay. Pero alam mo, masyadong brittle na rin yung roster niyan eh. Injury prone eh, no? Ang Lakers. Lalo na yung Kobe Bryant, yung main man nila, may ang injury. Lalo na yung style nila pareho,
kumbaga nasa kanila parati bola, ma-action, di ba? Very active. Kumbaga, nung nawala, talaga nanibago. No? Para si Dennis, pag uma-absent, tulad sa 8, mawawala ka ata sa 8, no? Bukas. So, maninibago kami, di ba? Parang ikaw. Isang linggo. Oo nga, no. Tagal Tsaka na wala. Yung 21 pa yun. Hindi, tsaka yung 4:55 na, pare ikaw muna. Hahabol ako. Sige, basta tayo. Uy, ako. Teka lang. Excuse me. Birthday po ni Dennis kahapon. Happy birthday. Life begins at 45. Wika nga. Okay, basta na. Mga kasama ng pasensya na. Yung maganda kasi ako, eksaktong date. Wala, linggo eh. Linggo. Next year na lang, ha? Sa 46th birthday mo na lang, ha? Yes. Pare, kasi kung ikaw magpaalam ka, ano eh. Sige, basta na. Ito, basa tayo ng text. Hindi, 40 pa lang po siya. 40 pa lang, ha? Game. Ito from Barags. Hindi, pwede. Good PM, Ako may mga birthday, idol. Pa-update naman po sa standings ng Shakey's V-League. Salamat, mga idol. Update sa Shakey's V-League. Okay, yan. I Ikaw researched sumagot. on that. Okay, tayo, ha? Sumasagot ha? Madaldal na siya ngayon, ha? Alright, for the Group A, Arellano is 3-0, Ateneo is 2-1, Adamson 2-1, St. Benilde 1-1, Southwestern University 1-4, University 0-2. Uy, kawawa And naman then, school ko. for Group B, bagay yan, diba? National University 2-0, Santo Tomas 1-1, Far Eastern University 1-1, San Sebastian 1-1, Davao School 0-0, Wala pang Perpetual 0-2. Yeah, wala pong game yung If you Davao. want to know the ang tawag to, yung future ng Arellano, bakit sila ba yung future talaga? Basahin niyo si Seb Sarmenta. Top sila ngayon eh. Ngayon, may Sa nilabas ba? Inquirer, goal Wala niya. pong talo. Mr. Seb Sarmenta. Square ba si Seb? Oo naman, tagal na. Okay, basa tayo. Barags. Ayun na, that's nabasa done. mo na yan. Read that na. Si Ding Dong o Valenzuela? Nakakawala ng gana manood ng PBA ngayon. Wala kasing kwenta commentators Uy, maganda daw. okay. Dati sana ibalik Ed sila. Picson. Ed Picson. Yung mga dapat na niya, Andy Howe. Dapat ibalik si Ed Picson eh, no? Kumusta nga natin si Ed Picson, no? Nasa Baguio. Oo. Sa Baguio ba ngayon? Kagabi, kahapon. Nasa Baguio ba? Oh? Try natin tawagan. Uy, happy birthday to paring Dennis, sabi ni Ninong Rene Pardo. Uy, Wow. uy, ka-birthday mo pala, Brad, ha? Si Justin Melton, tsaka si Coach from Happy the Pardos. birthday! Oh, really? Happy Ay, birthday sinino- to Quick Brad. melt. Ako naman, ano? Quick melt, ano ba sa'yo? Quick. Hindi, quick patig. Quick Okay. fatigue. Ano ba maganda Okay. sa amin? Okay, basa tayo ng Quick pass. Oh, Diba? yes. Quick pass. Ikaw, recipient ka na marami kong assist. Yung nga lang, hindi tayo nakapaglaro sa Governors. Oo nga, hindi kami hindi kami nakapaglaro sa Governors eh. Kasi press score yata eh. Hindi, pag nasa TV, hindi pwede yung sa press score eh. Parang gano'n na nangyayari, no? Bakit tayo mag-comment? Hey sir, Mr. Governor, Chairman, maraming salamat ha sir. Natatawagan na ako ng mga... Ito na, Boss Ed, nasa TV kami ni Dennis. Hingin lang kami update sa ABAP. Pwede ba? Ito, ipapatch ka namin sa TV. ABAP. Ba't ano ka ba? BAP ka na ba o ABAP? Hindi, joke lang. Ito na, Boss Ed, kumusta ba ang mga amateur boxers natin unang-una? Actually, ito ko, bababa ng bag to. Galing kami dun sa isang mini tournament na ginanap. Yung Malcolm Square. Na kung saan yung mga babae nating actors ay lumahok sa isang mini tournament na kinabilangan din ng mga boksingera galing sa Morocco at sa Vietnam. So masaya, ang tao. Lahat ng spasyo doon sa paligid ng Malcolm Square ay pinuno ng tao, kaya nakakatuwa. Sarap naman, boss. Tsaka ano yan eh, yung mga combat sports dyan, iyan yung mga paborito ng mga kababayan natin dyan sa Baguio eh, no boss? Totoo yun. Manghang-mangha nga si Mr. Ricky Vargas, yung presidente ng ABAP. Ganun din si former Mayor Peter Ray Bautista ng Baguio, na Vice President ng ABAP. Sa pigpig ng enthusiasm ng mga, hindi lang mga taga-Baguio, actually, turista siguro ng mga bisita, both local and foreign.
Daming, at saka siguro na-inspire na rin yung mga boksingera magtindi yung mga labanan dahil sa actually wala namang medalya nga, wala eh. Yung one day tournament lang para magigyan ng pagkakataon yung mga Moroccan at saka Vietnam boxers na 1 month training camp sa teachers. Para mabigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng parang environment, tournament environment. So, tuwan-tuwa naman sila. Okay, anyway, boss, ito, ewan ko kung matutuwa ka ha, o malulungkot ha. May message kasi dito yung isang fan mo. Ding Dong. Si Ding Dong. Ding Dong. Ding Dong. Ano daw? Fan mo to, boss. Ang pangalan niya, Ding Dong Fiction. Ding Dong lang, Ding Dong lang. Ito yung message niya. Basahin mo, Nicole. Ito po ang nasabi niya, nakakawala ng gana manood ng PBA. Ngayon wala kasing kwenta ang mga commentators dito. Ati sana ibalik sila Ed Picson. At Kinito. Kinito Henson. Kinito siguro, Henson, partners maybe, nila. yeah. Boss, anong masasabi mo doon? Kamag-anak ko nga yan eh. Hindi. Pero doon sa message niya, no? Wala ka bang balak bumalik doon, boss? Hindi naman na din lang natin yan eh. Siguro kung magkano, baka pwede pasisipan. Wala, ano yun, pag naaya ka, pwede ka, open ka. Pwede lang kung hindi ka busy dyan sa APAP, no, boss? Yun na nga eh. Isang problema din talaga kasi doon sa lang meron mga kailangan kong puntahan. Ito dito, galing ko ng Baguio. Tapos parang alis na ng kami dahil yung ating mga youth boxers, yung 17 Pero boss, Pero boss, di ka naman natulad kay Dennis kasi sa radyo, napolitika siya eh, no? Sa'yo, hindi ka naman gano'n. Kaya sa politika, nagpunta na. Ano? Ano ba ang kinatulatuhan ni Dennis? Okay na naman maganda yung tanong ko, tsaka ka na wala ng signal. Hello, boss. Ano sabi mo? Ayan. Ano? Ano, boss? Boss? Yes. Ayan. Naku, nawawala siya. Napuputol. Sayang, okay. Ayan, boss, ano sabi mo? Ano sabi mo, boss? Hello. Ako ba si Dennis ngayon? Parang sa... Teka, nawawala si Mr. Ed Picson eh. Lipat tayo sa kabilang linya niya. Gamitin natin yung smart line. Smart line naman. So, globe yung gamit mo kanina. Napolitika ka to. ka. Uy, unattended. Siya, wala signal doon. Di ba? Nasa Baguio raw ba siya? Nasa Baguio pa rin siya eh. Kasi merong Tri-Nation tournament doon. Ito. Idahil natin ulit si Mr. Ed Picson. Idol natin to eh. Sa San lang. Ganda pa ng sagot eh. Okay, sige. Habang kami nagdadial. Ito, let's read more text messages from MJ. Ito na. Ayan, sige. Let's wait for that. Sasagot na to. Ayan, boss. Wala signal kanina eh. Hello? Ayan, boss. Ano yung sagot niya? Ano nga pala yung huli kong tanong? Nakalimutan ko na. Kamo, kung napupolitika ako, sabi ko dahil napupolitika kamo si Dennis. Hindi si Dennis po, napolitika ka ako na ganun. Sa radyo. Ikaw naman lang kumarinig. Ano? Kasi hindi na ikaw may hawak ng radyo nung dati, ang ganda eh. Kami, si Alan Gregorio, mga ganun nun eh. Okay, boss, saan mo, boss? Nasaan mo? Medyo mahina ang dating mo Okay ka na, mahina ang dating. Okay, sige boss Ed, so ito na lang ang bottom line. Dati naman, malakas ang dating mo. Oo nga, pero boss, kung sakasakali may aluka to handle yung isang coverage ng PBA, open ka, kung i-allow ng schedule mo, boss? No. Ano yan? Nawawala na signal eh. No, pero yun yung kanina eh, no? Dennis eh, no? Yun yung pinaka-G's. The bottom line is, marami may gusto kay Ed Picson. They miss him. Pero ako naman, see you around. Pero ako naman doon sa mga official ako hindi tareto si Ed Picson kung yung posisyon ninyo baka mawala, no? Kasi si Ed Picson, Brad, i-focus niya nasa ABA pa din eh, di ba? So, knowing Ed, team player yan. Yan. Tsaka Hindi na aagaw ng pwesto yan, okay? Okay, so ano tayo? Basa pa tayo. Lipat tayo sa ating mga Facebook messages. Ito. I From, don't know how to read his name. Alam ko yan. Baka siya, Nicole Ramos.
Sige, basahin mo. Ito sabi niya, sana manalo Baracable this Friday. Good luck sa team ko. And question to you, to Nicole, Baracable ba team mo sa PBA? O ikaw, ano? I'm neutral. I support Sino ka all man? teams. But of May course, I style support ka. my father. Di ba? Daddy's girl ako eh. Sino ka man? May style ka, ha? Naliligaw ito eh. Naalangan. Yeah, Ako na magbabasa ng next question ha. Mark Rodolfo Tansindingin. Boss, no, wala na bang trade na magaganap sa PBA bago mag-playoffs? Hint naman dyan. At sana PBA players ulit i-feature ni Nicole sa home court. Yeah, sure. Mga tanong mo, Mark, sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa Bataan. PTV Sports. Welcome back to iSports. Okay. Mr. Rene Pardo, Sunmig Super Coffee. Yeah, idol ko yan. Lapit na. Oo nga. Okay, let's go back to our Teka muna, question. yung tanong kanina, si Mark, tinatanong niya may Mark trade ba sa PBA? Sindingin. Sa ngayon, wala pa eh. Pero nag-uusap-usap, of course, yung mga governors yan, Brad. And hindi ako magugulat kung this coming Thursday, magsasama-sama na naman sila under one roof eh. Kasi tuwing Webes naman talaga. Hindi, last Thursday dapat. Pero ngayon, kasi i-discuss nila yung application ng tatlong teams. 15 nga pala, no? PBA. Sa 15. Oo, so, 15 na. andyan dyan lahat po ng mga 10 governors, kasama si Governor Rene Pardo, ng San Mig Coffee. So, pero not necessarily si Gob yung papasok sa trade, ha? Baka ma-misinterpret naman. So, pwede mag-usap-usap yan on the sides. Kunyari, nag-uusap silang gano'n. Ayan, pare, baka pwede kong, Alam mo eh. Oo, pwede. Diyan magsisimula yan eh. Doon magsisimula Pwede. yan eh. Di ba? Alam mo, So, magaling yung si mo, Hindi gusto ko yan, nagagamit ha? eh. Oo. Gusto ko yan eh. Yung asi ko, baka gusto mo, ha? Oo, alam mo, pinapirma ko na eh. Hindi pa pumipirma. Yung trade naman, yan, wala pa nga. No? Pero si Asi, marami manliligaw ngayon, Brad, ha? Okay, with the way na naglalaro si Sino Asi. mga Team Ageless. interested? San Miguel, Beerman, type daw yun. Kasi Brad, pag nakuha nila yun, kasi yung Junmar, pag nilabas dati, nalulumpo yung San Miguel, yung Petron, di ba? So kung nilagay mo, kapalit, Asi ba? Di ba? Pwede mo bang pagsabay? Alam mo, tingin ko mas Ginebra. Mukhang yung San Mig Coffee. Kailangan ni San Mig, kailangan. Yun din. Pero yung San Mig, magandang San Mig, makakuha ngayon ni Team Kun, kunyari yung, ito sa tingin ko lang yung slaughter, Brad, bagay na bagay sa triangle yun. Tapos yung Sino papalit mo naman? tumitira sa labas. Pwede nila ilipat ngayon yung sanggalang sa Hinebra. Dadaan sa Air 21. Tapos ngayon, yung Taulaba, mapupunta sa Hinebra, Brad. Di ba? Hinebra. Ang gandang idea nun, di ba? Sininang mo. Joke lang, ha? Chat si Nino ngayon. Kumpare ko pala, no? Ha? Kumpare Oo, ko. kumpare mo yan eh. Si Mr. Pardo. Okay, basa na tayo ng mga message. Sinaanak ko to eh. Basa Ganun tayo. ka. Kinuha ko Nino. Kasi yung picture natin ng buhat mo ako nung baby pa ako. Pati nga. Saka. Okay, basa na. Basa tayo ng text. Good PM, Sir Snow, Sir Dennis, at si two beautiful ladies. Congratulations kay Mark Baroka at Justin Melton. Lupit talaga. Hi to Jammers. Grabe, no? Champion. Dakdak nung Melton, Brad, no? Wow, talaga yun eh. Halos kasi laki ng namin ni Dennis yun, 5'10", gano'n. Di ba? Pero dumadakdak. Kami ni Dennis yung di ba? Tsaka pag kausapin mo si Justin Melton, parang hindi dumadakdak eh. Tsaka lagi na kayo Yeah, man. Yeah, I like it to be here. Yeah, I don't know that, man. I have an injury. It's painful. Let's read this one from Queenie Lee. Para po kay Idol Snow, sa tingin niyo po, sino sa tingin niyo yung talagang angat sa deserving na maglaro sa team ng Gilas? Lahat naman sila, napili nga yan eh. Creme de la creme nga po yan eh, di ba? It's only a matter of what teams are we competing against, di ba? And what level of competition, di ba? Kasi yung nilaro natin sa Gilas, sa FIBA Asia, hindi parang masasabi na pwede yun sa FIBA World kasi maling kalaban natin sa FIBA World. Yes, diba? yeah. Tapos yung nilaro natin against sa PBA All-Star, hindi magandang gauge din yun. Hindi rin talagang gauge yun. At saka kasi yung una, format. kabisado natin yung laro ng mga kalaban. That's right. At saka yung format, PBA. PBA, Familiar na 4 ng mga quarters tao. na 12 minutes. Okay. So, pero ako tingin ko dyan yung FIBA Asia, sila na rin sa World. Diba? Except na lang kay Blatch kung papasok. Diba?
Kasi yun yung parang justification, ba't nila kinuha eh. Di ba? Ang balita ko, Brad, lahat ata kasama na sa Spain. Kahit Lahat nga. kinuha eh. Lahat kasama nga. Oo. Hindi, yung lalaro. Yung lalaro. Hindi, pati sina, kunyari, hindi mapili si... Kaya nga. Si Paul Lee. Saka si Jared. Ano pa rin sila? Saka si Kasama Belga. pa rin sila. Hindi, pero ang point ko nga dun, kung sino yung lalaro sa World, 12 lang yan eh. 12 lang yan eh. 12 Sila yung lumaro dun sa nakaraang FIBA Asia. Mababago lang po yan sa Incheon. Okay? So, depende rin sa mga tours. And I don't think, yan pong 15 na yan na nasa lineup ngayon, yan na po yung final. Malamang, siguro mga susunod na araw, linggo, baka may ma-wishlist na naman. Di ba? Si Coach Chot. Coach Reyes. Si Siya Chat. yung may-ari, no? Siya yung may-ari nung Tony and Guy Parlor. Yun yung mga, Yeah, yung that's mahal. true. Oo. Okay, basa na. Okay, basa tayo sa Facebook. Punta ka na rin? Hindi pa eh. Good afternoon mga sir and ma'am. Update naman po kay Terrence Romeo. Salamat po. Do you know anything new about Terrence right now? O nga si Terrence, ano siya ngayon, hindi na siya lalaro sa next 2 games ng Global Port. Eliminated na rin naman. Baka next conference siya kung hindi siya matitrade. No? Lalaro ulit sa Global Port. Okay? Okay. So, ano man nila, sir? Injured ba? O... Ano? Hindi injured siya, Brad eh. Meron siya back pain eh. Okay. May back pain siya. Headache, wala. Okay. Ha? Wala. Walang headache. Wala. Basa pa tayo? Sige, basa pa. Try ko tawagan si Terrence ha. Sige, dahil mo. Joseph Shielo, sana masagot at mabasa nito. Ayan, mabasa na namin. Sino ang mas magaling mag-hoops? Kiri, PBA? Kiri, oops. Yung dance nila. PBA o Gilas. Sana masagot nyo at kailan NBA playoff. Salamat. Makakasagot niyan yung mga marunong sumayaw. Kaya kayo sumasayaw. Di ba dancer dito si Snow? Ako hindi ako dancer. Hindi ako dancer ha. Ikaw, Snow, ano tingin mo? Sino mas magaling nung sumayaw dun sa Hindi ko alam. PBA All-Star? Hindi, Or Gilas? Mayroon sabihin na gano'n, sabihin ng mga fan. Sabi ni Coach Shot, doon lang nagka-problema eh. Dapat sila nanalo sa sayaw eh. Nabasa tayo. Basa tayo. Subjective po kasi yan eh, yung magaling sumayaw. Una, hindi naman ho kami nakuha ng mga judges, di ba? Hindi naman ho kami si Ramon Bautista para mag-judge, di ba? Si Ramon Bautista. Di ba? Oo, sila ni Barry. Si Barry, si Ate ko, si Slam Dunk. Ay, ito sa sayaw. Sa dancing part daw eh. Hindi ko alam kung sino nagpili dito eh. Ramon? Slam na? Bautista, oo. Talaga? Siya yung Ramon nag-judge? Bautista, oo. Nagulat kayo, di ba? Si Ramon Bautista. Sino nakaisip nun? Hindi ko alam yung Seryoso yung score. Joker kasi. Sige, basa. Ito, Reyes Ricky, Good PM Idols. Yung final score po ba sa last All-Star ay ang pinakamababa sa All-Star history? Tindi ng depends sa both teams. Parang hindi. At kung papipiliin kayo sa PBA All-Star, sino ang 3 na idadagdag nyo sa Gilas? Lahat naman po sila deserving. Yan, gusto ko idagdag Si yan, Sanitos. Brad, Sanitos. Oo, magaling. Kaya lang, medyo masikip na yung posisyon sa center, ha? Pero Brad, ang galing ng kay Sani kahapon, di inulit ng TV5, eh. Nung yung pumiking ganun, Brad. Tapos sumabay lahat, umikot siya, no? Tsaka niyang binilibag ng patagilid. Ang ganda nun, Brad, di inulit. Okay, anyway, next. Okay, basa pa tayo. This one is from Donna May Calo. Hello po. Ask ko lang po kung sino-sino ang kasama ni Dakis sa Thailand. Yung mga national team po, no, alam ko may tournament silang sasalihan. Di ko alam kung nandun si Michelle Gumabo, no? Not sure pa, pero kasi kanina ka-Viber ko teka lang ang ka-Viber ko kanina ay si Michelle Datuin. O, ayan. So, try natin tawagan si Michelle Datuin. Alright. No, so, wala na ba sila? Wala na, Brad. Kaya nga tinatanong niya, baka may lapitan ka dyan. Kala mo, lumiit ako, tsaka pumayat, ha? Hindi ako yun, sabi niya. Ito, si Michelle. Riring niya siya, ha? Teka na, ha? Gusto mo basa muna Nasa tayo? Thailand sila, eh. Tapos may mga tournaments silang sasalihan, Brad. Kalaban nila, mga China, ganon. Nice. Matagal sila dun, eh. No, sige, basa ka pa. Habang dinadahil ko si Michelle, nasa This Thailand. one is from... how do you read that? Engineer. Engineer talaga. Engineer Yella. Okay, you 3 look so nice today. Haha, wanna greet happy birthday to Melton and Sir Den. Uy, nakalimutan mo si Ryan. Si Ryan din, birthday. Salamat. Okay, si thank Arwin you. Kubar. He said, Hi Snowbaga, pwede po ba tawagan si Jason Castro? Tanong ko lang po sana kung bakit number 17 ang jersey number niya. And pabati na din po, salamat. Noong Hi sa atin yung mga ganyan, Tanong na number. Oo nga, ever since yung isang tao na yun. Yung kay Mark Kagiwa ata, yung nagtanong. Yeah, Arwin. Ang dami, kay Jeff Chan. Kay Chris Ellis. Tatanong.
Ito, dinadahil ko si Jason. Kaya lang baka tulog siya Kasi practice sila kanina 2 to 3. Oo. Ewan ko kung nag-practice kayo galing sa All-Star Usually 2 to 5 ata. 2 to 4. Ano number ni Jason ulit? Naiwan ko yung isa kong Hindi, yung jersey number. jersey 17. Oh, 17. Parang Rudy Distrito. Pati Okay. yung laro, parang Rudy Distrito. Basa ka pa ng mga Alright, text messages. basa tayo from Cavite. Ay, nawala. Sorry. Lipat ka sa Twitter. Twitter ka? Lipat tayo. Ito. Sa pinakailalim naman. Sige. Galing kay Mark Jesse Santos. Snowbadwa, sana naman di na maawa si Manny kay Bradley ngayon. Sana gulpihin ni Pacman hanggang tumaob. Yabang kasi ni Bradley. 8-4. Sabi ni Bradley. 8-4. Ay, beaten. 8-4. Ay. Laban. Tingin ko naman ngayon, actually, tinalo naman ni Manny si Bradley di ba? Noong unang laban nila. Kaya nga lang, yung mga judges. Si isang judge, si CJ Ross. Dalawa. CJ Ross at saka si Dwayne Ford. Parang binigay kay Bradley. Yung dalawa, wala na pareho Nag-retire na nagpahinga na. And tingin ko naman, mauulit yung nangyari last time. And this time, hindi na mauulit yung mga scores ng judges. Okay? Next, Nicole. Let's read from Twitter. This is another message from Arwin. Tanong ko lang po, sa tingin niyo po ba, may pag-asa po ba ang Gilas sa second round sa FIBA World? Pabati na din po sa Bravo 1A. FIBA World. Yeah. Medyo mabigat. Second round daw. Pero ang mabigat parang yun. tinitignan kasi ng ating team is at least makaisang panalo. Oo, positive. Pwede na yun. Yung dalawa, parang medyo kung makadalawa, medyo maganda-ganda yung may konting chance. Pero siguro muna ang dapat muna natin isipin is okay tayo sa FIBA World. Di ba? And yun nga, yung i-gauge muna natin na yung ating sistema ngayon, yung lineup, yung mga players, hanggang saan na ba talaga? And then from there, let's plan na kung ano yung next World Championships, ano yung dapat nating. Kasi madali, lahat naman tayo nakakapanood ng basketball, ang daling sabihin na, ganito kailangan dyan, ganito. Pero iba yung na-experience mo first hand. It's different talaga. Parang kami ni Sto, di ba? Kaya na. Pag naglaro na tayo, pare, baba ka. Pagka nag-cover tayo, dapat pinasa sa kabila yun, ganun. Pero pag ikaw na nando doon, di mo na alam. Snow! Iba yung experience. Okay, si Bernard, ang sabi niya? Puso. Pinatubo Trio in BGSM plus Slaughter Aguilar. Is there a possibility like this? Thanks, more power. Bernard, ano yan mga wishful thinking yung ganyan. Mga imposibleng mangyari, ang hirap maganap, madaling sabihin. Unang-una, si Calvino is playing for the Alaska Aces. Ronald Pascual is with NLEX Road Warriors. Probably be one of the direct hires. Okay, tapos sino pa isa? Si Ian Sanggalang po is with San Mig Coffee. So, pwede yan kung sa pwede. Sa PBA 2K15. Doon, pwede yan sa video game. Di ba? Yes. Kasi ang hirap na, isipin mo, yung tatlo parehiwa-hiwalay. Di ba? Tsaka yung ano niyan, yung sa salary cap. Yung salary cap pa. Di ba? Okay, anyway. Hindi, sa tanong doon, nasa rookie, ano pala sina Calvin, wala pang maximum, di ba? Calvin at saka si Ian. Hindi, pero ang problema kasi dyan, Brad, is yung pwesto rin. Diba, si Calvin ba? Si Calvin bagay doon. Yung Ronald Pascual, may mga Chris Ellis na. Diba? May mga Mac Barakael na. Diba? Would you give up? Tapos yung sa pwesto natin na number 4 for Ian Sanggalang. Ando doon na si Nebra, mayroon ng Japet. May Japet na, diba? Mayroon kang JR Reyes. Tsaka yung style kasi nila talagang takbuhan. Diba? Anyway, basa pa. Ito may nag-react, Never Million fans. Ito, tagal namin inaabangan si Ray Parks. Dapat sa Hinebra yan. Swear Lex. Yan. Comment na yun. And then, let's read ito. From Irish Jean. Favor po, pakitanong naman po si PJ, is this Simone? Ayan, kung ano yung feeling niya after sumayaw kahapon. Isa siya sa mga sumayaw dun sa dance-off. Lahat naman ng mga kasali sa ano? Both teams. Both teams. Gusto daw niya malaman kung anong feeling. Feelings? Meron ba? Sige. Okay. Tawagan mo ba? O ano? Hindi, parang
Try ko na lang tanungin in person kasi parang tatawag lang ako tapos sasabihin Hello, ko. ano feeling? Ano feeling mo sumayaw Sumayaw ka, ka. di ba? Oo. Kung ano tayo, kung nasa sports center. Okay lang. Sige, basa pa. Wait lang medyo Sports center nag-problem pa. tayo ngayon sa internet. Sige. Basa pa. Uy, invite ko nga po pala kayo to openspin.ph tsaka yung Solar Sports Desk sa Dennis. Ako naman, may story ako ngayon dito. Tingnan nyo, tingnan nyo. Direct, pakita mo nga. Sa spin.ph, ayan. Ito ho ang itsura ko 20 years from now, no? Pag yumaman na ako. Direct, ipakita mo. 20 years from now. Ano ba yan? Ano, pakiulit. Bagal. Yan ang... Itsura niya. Bagal. Ay, baka gusto nyo na ilagay dito. Oy. Flash! Ay. Uwi na. Ayun na. Go. Ayan. Tell your Tapos sa story Spin, no? again. Take two. Take two. May story po ako dyan, yung sa ABL, no? Yung Blackwater po kasi, nililigawan ng ABL. Tapos, pag ibinaba nyo pa unang todo yan, makikita nyo po yung itsura ko 20 years from now, pag mayaman na ako. Oh. Yes! Kaya yung itsura ko pag nasa bahay. Ayan, di ba? Tapos ayun naman si Dennis sa kabila. Pakita mo nga ulit. Ayun. Si Dennis, Yan naman si Dennis, 20 years. Ayun sa gilid, nakikita nyo. Yung nakasmile. Pero, ganda na yung smile, ha? Tsaka, payat. Diba? Mukhang in shape, no? Very fit yan. Okay na ako dyan. Okay ako ron. Ba't kay Boss Joe? Ayaw mo? Kay Boss Joe. Yung sa'yo, iba sa akin. Buti nga, wala si Wilbert Loa dun eh. Hindi, yun ang... Okay, game. Basa pa tayong messages. Let's read from... Sige, basa pa. Hindi talaga gumagalaw yung... O yan, ano yun? Isa Twitter na lang. Sige. Twitter. Ay, pare-pareho, But Mark Jesse. paulit-ulit na na-send eh. Tiyaga niya, no? Yeah. O dyan, sige. Meron ba dyan? Sa... Facebook. Nangyari sa connection mo. Kaso napuputol ang Wala na connection. signal eh. Nagloloko, tsaka kailangan na namin mag-bye-bye kasi Kailangan andito na na ba? si Atty. Marcus Rodes, tsaka Kanina si... pa. Hindi ko napansin yung oras. Si Raj Mobina. Hi, Meg. Wala si Cafe. Ay, nasa Palawan na. Well, Carly, thank you sa pagbate. So, paalam na tayo. Mga ano niya. Alright. Thank you to Bajao Seafront Restaurant, sa Puerto Princesa, Tita Arlene Mendoza, Live, Love, Pray Fitness Wear, Street Couture, Mr. Rudy Yu of Hookup Watches, The Other Place Restaurant sa Batangas City, Sir Richard Bondad, Mr. Amis ng Amazing Playground, Sir Josel Lucina Ever Bilena, St. Luke's Medical Center, Mean Grace Pharmacy, Dr. MJ Tarsin Zen Institute, Frank and Marcel Graphics, and My Jewelry Box. Yes. We'd like to thank again Ever Bilena, Mr. Giselle Ducy. Thank you so much for our makeup. Thank you, Mr. Rudy, for hookup watches. Thank you, Sir Mike, for Street Couture outfits. Thank you, Mr. Amis, for amazing playground outfits too. Thank you so much. Thank you, Mom, Dad, Lola, and my sister. I love you guys. Okay. Oo na. Mr. Rene Pardo, sir. Magandang hapon sa'yo. Sunwig Super Coffee. Sir, ha? Check na yan. At saka si Josel de Guzman ng Globe, si Mr. Ronald Delatre ng NLEX, Josel de C. Yes. Ever Bilena. Mr. Rudy Yu ng Macbeth. Si Kuya Mike Lim, batiin mo na rin. Tsaka si Wilbert Loa, tsaka si Patrick Aquino, tsaka si Siliman C. Yeah, and my dad tomorrow, happy birthday. Ayan. And my wife, bukas, advance. Uy, birthday din ni Kuya ni bukas, ha? Hindi, anniversary. Niya. Wow, happy How many anniversary. We're going second year. Second year nila. Tapos nagkaanak sila sa first year niyo. First and second year. So, first year. Tapos after 6 months lang, 3 months. Sundan. Okay. So, in Ako naman. short, Sabi mo na, hindi pa katapos. Ba't yung wife ko, Queenie? I love you. Prince Zian, Prince Zoe. Barako Mula Energy Cola, salamat po sa inyo. Boss George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. J. Liana C. at Boss Rapi Cashaw, tsaka kay Ma'am Cherry. Salamat po sa Barako Mula Energy. Sa Axel 360, sa suot ko po ngayon, Mr. Willie Ortiz, Philip Golo, Wala Rosa, Jacob Malapas at salamat po sa inyo. Ninong Renato Liran ng Rally Tours and Travel, Hookup Watches, ni Jay Lucero at ni Boss Rudy sa Macbeth. Salamat po sa inyo. And also, Globe Telecom kay Mr. Josel de Guzman. And salamat din sa Ever Bilena, Boss Giselle Ducy, kay Doc MJ Sen Institute at kay Boss Patrick Gregorio at Epoch Kimpo ng Smart Communication. Boss Epoch, PGBL mamaya. Mamaya. Semi-finals na po kami. San Miguel Premier. Ako po yung Nicole Sobado, ha? Megs Yoso. Nicole Ramos. Dennis Prinzipe. Ang tabayanan po News Assist, kasama ang dalawa po nagagwapuan nating mga news anchors, Ralph Fabina at Atty. Marcus Rodes. Sa inyo po sila. Samantala, Sports Radio 918, kalas na tayo. Salamat sa inyo. Narito po ang mga tampok na balita sa News at 6.